Sa isang tahimik na baryo, lumaki si Sofia, isang simpleng dalaga na maagang natuto ng kahalagahan ng sipag at tiyaga. Hindi siya nagmula sa marangyang pamilya, ngunit ang kanyang puso ay puno ng malasakit at pangarap. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama, at mula noon ay siya na ang naging katuwang ng kanyang ina sa paghahanap buhay. Ang kanyang ina ay madalas nasakitin at hirap sa pagtatrabaho. Kaya si Sofia ang nagsumikap na magbanat ng buto upang may maipangbili sila ng pagkain at gamot. Kahit nakakapagod, ni minsan ay hindi siya nagreklamo dahil mahal niya ang kanyang ina ng higit pa sa lahat. Nang tumuntong siya sa edad na 18, nagpasya siyang magtrabaho bilang janitress sa isang kilalang unibersidad sa Maynila. Doon niya nahanap ang kanyang matatag na pang-araw-araw na hanapbuhay. Sa kabila ng mababang tingin ng ilan sa kanyang trabaho, niyakap niya ito ng buong puso. Bawat pagpunas ng sahig, bawat pagwalis ng kalat, at bawat pag-aayos ng paligid ay ginagawa niyang may kasamang ngiti. Para kay Sofia, hindi nakakahiyang maging janitress dahil ito ay marangal na hanap buhay. Ang mahalaga ay wala siyang inaapakang tao at ang kinikita niya ay nagmumula sa pawis ng kanyang sariling kamay. Kilala siya ng karamihan sa paaralan bilang masipag at magalang. Madalas siyang ngitian ng mga guro at ilang estudyanteng nakakakilala sa kanya. May ilan ding nagpapakita ng malasakit na binibigyan siya ng pagkain o tubig tuwing nakikita nilang pagod na siya sa trabaho. Ngunit hindi maiiwasan na may ilan din ding mapangmata, mga taong tinitingnan siya bilang hamak at walang halaga. Sa tuwing makafasagupa siya ng ganitong klase ng tao, pinipili ni Sofia na manahimik at magpatuloy sa kanyang gawain. Alam niyang hindi siya nararapat sumabay sa kanilang pangungutya dahil mas mahalaga ang kanyang dignidad. Tuwing umuuwi siya mula sa trabaho, bitbit niya ang kaunting kita para sa kanyang ina. Sa maliit nilang inuupahang kwarto sa tabi ng palengke, masaya na silang magkasama, kumakain ng simpleng hapunan at nagkukwentuhan bago matulog. Sa kabila ng hirap ng buhay, ramdam ni Sofia ang pagmamahal ng kanyang ina at ang lakas ng loob na ibinibigay nito sa kanya. Ang bawat pagod at pawis niya ay nagiging magaan dahil alam niyang nakakatulong siya sa kalusugan ng kanyang ina. Isang araw, habang naglilinis siya ng hallway ng unibersidad, napansin ng ilang estudyante kung gaano siya kaseryoso sa kanyang trabaho. May ilan na napangiti at nagbigay ng simpleng pagbati at iyon ay sapat na para gumaan ang kanyang loob. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi lahat ay ganun. May mga taong darating at susubok sa kanyang pasensya at hindi niya alam na malapit nang magsimula ang isang pangyayaring magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Dumating ang balita na may bagong estudyante na lilipat sa kanilang unibersidad. Anak ito ng isang sikat na senador na kilalang makapangyarihan at mayaman. Maraming estudyante ang nag-abang, nag-uusap-usap at nagtataka kung anong klaseng tao ang magiging kaklase nila. Sa unang pagdating ng estudyanteng ito, agad siyang nakilala dahil sa kanyang mala-artistang ganda, mamahaling gamit at mataray na tindig. Siya si Beatrice, anak ng senador na matagal nang kilala sa mundo ng politika. Agad na naging sentro ng atensyon si Beatrice. Sanay siya sa limelight at dala ang ugaling makapangyarihan at mayabang. Para sa kanya, ang lahat ng tao sa paligid ay nararapat sumunod at magbigay galang. Hindi nagtagal, napansin niya si Sofia, ang janitress na tahimik na naglilinis habang siya at ang kanyang mga bagong kaibigan ay nag-uusap. Doon nagsimula ang kanyang tingin na mababa kay Sofia. Sa isip ni Beatrice, walang karapatan ang tulad nito na magtagal sa lugar na kinabibilangan ng mga may kaya at edukadong tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nagbago ang ugali ni Sofia. Patuloy siyang ngumiti sa mga taong mababait at nanatiling tahimik
sa mga mapangmata. Kahit paminsan-minsan ay naririnig niya ang mga bulong at tawa ng ilang estudyante sa likod niya, hindi niya ito pinapansin. Para sa kanya, mas mahalaga ang matapos ang kanyang trabaho at makauwi ng maaga para maalagaan ang kanyang ina. Habang patuloy na tumatakbo ang mga araw, lalong nahayag ang kabutihang loob ni Sofia. Sa tuwing may estudyanteng nahuhulog ang gamit, mabilis niya itong dinadampot at ibinabalik ng walang pag-aalinlangan. Kung may estudyanteng umiyak o nag-iisa, marahan siyang lumalapit at nag-aalok ng tubig o simpleng pangungumusta. Hindi siya kilala bilang isang tao na may matinding impluwensya, ngunit kilala siya sa pagkakaroon ng mabuting puso. Sa panahong iyon, hindi pa niya alam na ang kanyang pagiging simple at marangal ay magdadala sa kanya sa isang sitwasyong hindi niya kailanman naisip. Sa darating na mga araw, haharap siya sa mapinding kahihiyan at pang-aapi. Ngunit matutuklasan din niya ang isang lihim na matagal nang inilihim sa kanya. Isang katotohanan na magbabago hindi lamang ng kanyang buhay, kundi pati ng pananaw ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Sa unang linggo pa lamang ng pagiging estudyante ni Beatriz sa universidad, agad nang ramdam ang kanyang impluwensya at kapangyarihan. Sa bawat paglakad niya sa pasilyo, dala-dala niya ang kumpiyansa ng isang taong alam na mataas ang estado ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga gamit ay puro mamahalin, mula sa bag hanggang sa sapatos, at madalas ay may kasunod na grupo ng mga kaklase niyang mabilis na napalapit sa kanya dahil na rin sa kanyang katayuan sa buhay. Likas ang kanyang ganda, ngunit kapansin-pansin din ang kanyang pagiging mataray at mapagmataas sa mga taong nasa paligid. Para kay Beatriz, natural lamang na tingalain siya ng iba dahil anak siya ng isang makapangyarihang senador. Unang beses siyang nakatagpo ni Sofia nang dumaan siya sa hallway habang nagwawalis ang dalaga. Hindi sinasadyang naapakan ni Beatriz ang alikabok na kakawalis pa lang ni Sofia at agad siyang nainis. Imbes na magpasalamat ng maayos, tiningnan niya si Sofia mula ulo hanggang paa at nagbitiw ng malamig na salita. "Siguraduhin mong walang alikabok sa dadaanan ko, janitress." Matalim niyang sambit na ikinatahimik ng iba pang mga estudyante. Si Sofia, bagamat nakaramdam ng kirot sa dibdib, ay marahang ngumiti at sinabing, "Pasensya na po, lilinisin ko ulit." Doon nagsimula ang unang butil ng pangungutya ni Beatriz kay Sofia. Lumipas ang mga araw, lalong tumindi ang panlalait ni Beatriz. Madalas niyang utusan si Sofia ng walang dahilan, tulad ng pagdadala ng basura na siya mismo ang sinadyang ikalat. Sa tuwing nakikita niyang naglilinis si Sofia, sinasabi niya sa mga kaibigan, "Tingnan niyo, ganyan ang buhay ng walang pinag-aralan. Walis lang ang kaharap buong araw." Maraming estudyanteng nakakasaksi, ngunit walang nagtatangkang sumaway dahil natatakot silang mapag-initan ng anak ng senador. Isang hapon, habang habala si Sofia sa pagpunas ng mga upuan sa loob ng silid-aralan, pumasok si Beatriz kasama ang kanyang mga barkada. Sinadya nilang ibuhos ang kanilang inumin sa sahig at sabay-sabay na nagtawanan. "O janitress, may trabaho ka na ulit? Bilisan mo, baka madumihan ang sapatos ko." Wika ni Beatriz na may halong pang-uuyam. Tahimik na yumuko si Sofia at sinimulan ang pagpupunas, habang nakatingin sa kanya ang mga estudyanteng nakapaligid. Ramdam niyang tila unti-unti siyang hinuhubaran ng dignidad, ngunit pinili niyang magtimpi. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang kanyang ina at ang pangangailangan nilang mag-ina. Kung magpapadala siya sa emosyon, baka mawalan siya ng trabaho at iyon ay hindi niya kayang mangyari. May mga pagkakataong nakakarinig si Sofia ng bulong-bulungan mula sa mga estudyante na may awa sa kanya. "Kawawa naman siya, sobra siyang minamaliit," sabi ng isa. Ngunit kaagad ding sumasagot ang isa pang estudyante ng, "Huwag kang makialam,
baka pati ikaw mabiktima ni Beatrice. Kaya't kahit na may mga nakakaunawa sa kanyang sitwasyon, mas pinili nilang manahimik kaysa ipagtanggol siya. Habang lumalalim ang mga araw, mas lalo pang nagiging lantad ang pang-aapi ni Beatrice. Hindi na lang basta salita, kundi pati mga kilos na lantaran ang panlilibak. Minsan habang nakayuko si Sofia sa pagwalis, sinadya ni Beatrice na itapon ang laman ng kanyang bag na pawang mga piraso ng papel sa nililinis nitong sahig. Sayang naman, hindi kumpleto ang trabaho mo kung walang kalat. Biro niya na sinabayan ng malakas na tawa ng kanyang mga kaibigan. Sa puntong iyon, nakaramdam si Sofia ng paminsang panghihina, ngunit pinipilit niyang lakasan ang loob. Sa bawat pagsubok na kanyang kinakaharap, mas lalo niyang pinapanday ang kanyang sarili na manatiling matatag. Sa kanyang isip, hindi siya naroroon para makipagtalo o patunayan ang sarili sa mga tulad ni Beatrice. Naroroon siya upang kumita at matustusan ang pangangailangan ng kanyang ina. Ito ang paulit-ulit niyang inuusal sa kanyang sarili tuwing nakararanas ng panlalait. Para kay nanay ito, kaya kakayanin ko, bulong niya habang pinupunasan ang sahig na puno ng mantsa ng soft drinks na sinadya pang ibuhos ni Beatrice. Sa gitna ng lahat ng ito, may ilang guro at staff ng paaralan ang nakakapansin sa hindi patas na trato kay Sofia. Subalit dahil sa impluwensya ng pamilya ni Beatrice, nag-aatubili silang magsalita. May takot silang baka mawalan ng trabaho o mapasama kung susuwayin ang anak ng isang makapangyarihang senador. Ang kawalan ng aksyon mula sa mga nakatataas ay lalo lamang nagpatibay sa loob ni Beatrice na wala siyang katapat at maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nadarama ni Sofia ang bigat ng sitwasyon. Bagamat masakit ang bawat insulto at pang-aapi, pinipili pa rin niyang kumapit sa kanyang pananampalataya at kabutihan. Hindi niya kailanman sinuklian ng galit ang mga ginagawa ni Beatrice. Sa halip, mas lalo niyang pinatunayan na kahit gaano kababa ang tingin ng iba sa kanya, hindi nito kayang baguhin ang kanyang pagkatao. Siya ay si Sofia, isang anak na masipag at may dangal at walang makakakuha nito sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng katahimikan at pagtitiis ni Sofia, may mga matang patuloy na nakamasid. May mga taong hindi niya alam ay nagmamasid sa kanyang mga ginagawa. Mga taong hindi niya akalain ay magbibigay kulay sa kanyang kwento. Sa hindi kalayuan, unti-unti nang humahabi ang kapalaran na magbubunyag ng katotohanang matagal nang nakatago. Katotohanang magpapabago sa kanyang buhay at magpapakita kay Beatrice na ang lahat ng pangmamaliit ay may kapalit sa dulo. Lumipas ang ilang linggo at tila naging pang-araw-araw na tanawin na sa unibersidad ang pang-aapi ni Beatrice kay Sofia. Sa bawat pagkakataong makakakita siya ng butas upang ipahiya ang dalaga, hindi siya nag-aatubili. Halos lahat ng estudyante sa pasilyo ay nasanay na sa ganitong eksena at bagamat may mga nakaramdam ng awa, mas pinili nilang manahimik. Nanatiling matibay si Sofia kahit sa loob-loob niya ay unti-unti nang bumibigat ang pasanyang kahihiyan at pangmamaliit na natatanggap. Isang araw, sa oras ng tanghali kung saan dagsa ang mga estudyante sa hallway, dumating si Beatrice kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan. Nakita nilang abala si Sofia sa paglalagay ng mga basura sa isang malaking itim na bag. Walang kaabog-abog na lumapit si Beatrice at sinadya niyang mabangga ang bag para kumalat ang mga kalat sa sahig. Nagpatuloy ang malakas na tawanan ng kanyang mga kasama habang itinuro si Sofia na dali-daling pinulot ang mga nagkalat. Kingnan niyo siya, parang aso na dinadampot ang mga tira-tira, sabi ni Beatrice na lalong ikinatawa ng kanyang barkada. Bagamat ramdam ang pamumula ng kanyang mukha at ang pagtusok ng hiya sa kanyang dibdib,
Hindi nagpatinag si Sofia. Maingat niyang pinulot ang mga kalat at marahang isinilid muli sa bag. Ngunit hindi doon natapos si Beatrice. Kinuha niya ang isang bote ng tubig at binuhos ito sa likod ni Sofia na halos mabasa ang kanyang damit. Tumigil ang lahat ng tao sa paligid. Ang mga estudyanteng dumadaan ay napahinto at ang ilan ay nagsimulang maglabas ng cellphone para kuhanan ng video ang eksena. Ang tawanan at bulungan ay kumalat sa buong hallway at ramdam ni Sofia na parang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ngunit hindi pa pala iyon ang sukdulan ng pang-aapi ni Beatrice. Sa gitna ng maraming estudyante, bigla niyang hinatak ang apron ni Sofia at marahas itong hinubad. Nabitawan ni Sofia ang hawak niyang walis at halos matigilan sa pagkakahiya. Ang kanyang suot na lumang blusa ay nabunyag at ramdam niya ang mga matang nakatitik sa kanya. May ilan pang nagbubulungan at nagtatawanan. Sa sandaling iyon parang gumuho ang kanyang mundo. Ang pawis ay bumalong sa kanyang noo at ang kanyang tuhod ay nanginig. Halos mawalan siya ng ulirat sa sobrang hiya at sakit ng loob. Hindi niya alam kung saan niya ilulugar ang sarili habang naririnig niya ang malakas na tawa ni Beatrice. "Wala ka namang karapatan dito," matapang na sabi ni Beatrice. "Isa ka lang janitress. Dapat alam mo ang lugar mo." Ang kanyang tinig ay matalim at mapanlait, puno ng yabang na tila ba walang makapipigil sa kanya. Tahimik ang karamihan ng estudyanteng naroroon, ngunit ang ilan ay halatang hindi na komportable sa kanilang nakikita. May ilan pang mga mata na nagpakita ng awa, ngunit walang isa ang naglakas loob na lumapit upang pigilan ang anak ng senador. Si Sofia, kahit nanginginig ang katawan at puno ng luha ang kanyang mga mata, ay pilit na pinulot ang kanyang apron. Pinilit niyang isuot ito muli at ngumiti ng kaunti, kahit labis na sugatan ang kanyang kalooban. Sa isip niya, kailangan niyang magtiis. Kung magpapakita siya ng galit, baka siya pa ang maparusahan at mawalan ng trabaho. At higit sa lahat, hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang ina na umaasa lamang sa kanya. Sa oras na iyon, hindi alam ni Sofia na may mga taong nasa paligid na mas mataas ang posisyon kaysa sa mga estudyante. Ang ilan sa mga guro ay nakasaksi rin ng pangyayari, ngunit gaya ng dati, nag-atubili silang magsalita. Ang bigat ng pangalan ng ama ni Beatrice ay laging nakabalandra sa kanilang isipan. Ngunit kakaiba ang pagkakataong iyon dahil sa parehong araw ay may inihandang sorpresa ang pamunuan ng unibersidad. May inaasahang darating na espesyal na panauhin na hindi inaasahan ng mga estudyante. Habang nakatungo si Sofia at pilit na binabalik ang kanyang dignidad, naramdaman niya ang pagbagsak ng luha sa kanyang pisngi. Sa loob-loob niya, tinatanong niya ang sarili kung hanggang kailan siya kailangang tiisin ang ganitong klasing pang-aapi. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, ang kanyang kapalaran ay magsisimulang umikot. Ang kahihiyan at sakit na kanyang dinadala ay magiging daan upang mabunyag ang isang katotohanang matagal nang nakatago. Ang mga sumunod na araw ay magiging mas mabigat para kay Sofia. Ngunit iyon rin ang magiging simula ng pagbabago. Hindi niya alam na ang kanyang pagtitiis, ang kanyang panipipigil at ang kanyang kabutirang loob ay magdadala sa kanya sa isang eksenang hindi lamang magpapabago ng kanyang buhay, kundi pati ng pananaw ng lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sapagkat sa likod ng lahat ng insulto at pangmamaliit, may isang katotohanang handa nang lumabas sa tamang oras. At iyon ay magpapatigil sa mapanupil na halakhak ni Beatrice. Matapos ang insidenteng iyon sa hallway, tila hindi pa kontento si Beatrice sa kahihiyang idinulot niya kay Sofia. Sa bawat pagkakataon na makikita niya ang dalaga, palaging may bagong paraan siya upang iparamdam na wala itong halaga. Dumating ang isang araw na lalo niyang pinatindi ang pang-api. Isang hapon kung kailan punong-puno ang unibersidad ng mga estudyante at guro. Abala si Sofia sa pag-aayos ng mga upuan sa isang silid-aralan
nang dumating si Beatrice kasama ang ilan niyang kaibigan. Pinagmasdan niya si Sofia nang may mapanuksong ngiti at sa hindi inaasahang pagkakataon, muli niyang ginawang palabas ang kahihiyan ng dalaga. Habang si Sofia ay nakatalikod at nagbubuhat ng timba ng tubig, bigla itong itinulak ni Beatrice gamit ang kanyang paa. Tumapon ang tubig sa sahig at nadulas si Sofia. Halos tumilapon ang katawan nito sa gitna ng klase. Agad na nagtawanan ng mga estudyante at si Beatrice ay mas lalong nagpakawala ng mapanuyang salita. Ano, janitress? Kahit pala tubig, hindi mo kayang hawakan ng maayos? Kaya ba kahit kailan, hindi ka aangat? Hanggang walis ka na lang, tumigil ang buong klase. May mga nagtatawanan, ngunit may ilan ding natahimik na halatang hindi na sang-ayon sa ginagawa ni Beatrice. Dahan-dahang bumangon si Sofia. Ramdam ang sakit ng katawan at lalo na ang sakit ng kalooban. Sa loob-loob niya, gusto na niyang umiyak ng malakas at tumakbo palabas. Ngunit pinili niyang manatiling matatag. Marahan niyang tinanggal ang basang alikabok sa kanyang blusa at muling itinuloy ang kanyang trabaho. Wala siyang sinabi, wala siyang sinukliang galit. Bagkus ay pilit siyang ngumiti at ipinagpatuloy ang paglilinis. Ngunit sa kanyang puso, mas lalo siyang nadudurog sa tuwing nakikita niya ang pagtawa ng mga taong walang ibang ginawa kundi pagtawanan ang kanyang kalagayan. Hindi pa doon natapos si Beatrice. Sa mismong hallway kung saan dagsa ang mga estudyante, hinatak niyang muli ang apron ni Sofia at pilit na hinubad sa harap ng lahat. Ang ilang estudyante ay napasinghap. Ang iba namay agad na kumuhang muli ng video sa kanilang cellphone. Ramdam ni Sofia ang matinding hiya. Parang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay sabay-sabay na umakyat sa kanyang mukha. Ang kanyang dibdib ay kumakabog ng mabilis at ang kanyang mga kamay ay nanginig sa matinding pagkakabigla. Halos mawalan siya ng ulirat, hindi makapagsalita ni makagalaw. Sa kanyang paningin, tila umiikot ang paligid at halos mawalan siya ng malay. Wala kang karapatan dito, Sofia, mariing sambit ni Beatrice habang nakangisi. Isa ka lang janitress. Huwag mong kalimutan na wala kang halaga sa lugar na ito. Tahimik ang ilang estudyanteng naroon at bagamat ramdam nila ang sobra ng pang-aapi, walang naglakas loob na magsalita. Ang takot na dala ng kapangyarihan ng pamilya ni Beatrice ay tila ba nakatali sa kanilang mga dila. Ngunit sa loob-loob ni Sofia, habang pinupulot ang kanyang apron, may kirot na nag-uumalpas. Pinipilit niyang paniwalaan ang sarili na hindi siya basta-basta. Alam niyang ang kanyang dignidad ay hindi matutumbasan ng pangungutya. Ngunit sa oras na iyon, mahirap niyang mahanap ang lapas. Ang kanyang isip ay nagpaikot-ikot, iniisip ang kanyang ina at kung paano nito mararamdaman ang lahat ng kahihiyang pinagdaraanan niya. Habang patuloy ang eksenang iyon, hindi alam ng karamihan na may mga matang nakasaksi na hindi dapat basta-basta. Ang mga guro at staff ng paaralan ay nakatayo sa malayo at ang ilan ay halatang hindi na mapakali. Ngunit higit pa doon, sa araw ding iyon ay nakatakdang bumisita ang isang espesyal na panauhin sa unibersidad. Isang tao na hindi nila inakalang magiging saksi sa lahat ng ito. Tahimik na dumarating sa lugar si Mr. Alfonso, ang Pangulo ng Pilipinas, upang dumalo sa isang pagpupulong na inorganisa ng pamunuan ng paaralan. Habang abala si Beatrice sa kanyang mapanlait na tawa, at habang si Sofia ay nakayukong nagbabalik ng kanyang apron, hindi pa nila alam na ang kapalaran ay magsisimulang magbago. Ang mga mata ni Sofia na puno ng luha, ang mga estudyanteng unti-unting natatahimik, at ang guro na pilit na nilalapitan siya ay magiging saksi sa isang pagbubunyag na magpapatigil sa lahat ng tawanan. Sa oras na iyon, sa kabila ng kanyang halos pagkawala ng ulirat, may kakaibang lakas na nabubuo sa puso ni Sofia.
Isang boses sa kanyang loob ang nagsasabing, "Magtiis ka pa, malapit nang matapos ito." Hindi niya pa alam kung anong pagbabago ang darating, ngunit ramdam niya na hindi man ngayon, balang araw ay may hustisya ring makakamtan. At sa likod ng pintuan ng unibersidad, ang taong magpapabago sa lahat ay papasok na. Dala ang bigat ng kapangyarihan at ang lihim na matagal nang inilihim kay Sofia. Habang nanginginig pa rin si Sofia sa hiya matapos hubarin ni Beatrice ang kanyang apron sa harap ng lahat, unti-unting natahimik ang paligid. Tang mga estudyanteng kanina ay nagtatawanan ay nagsimulang mapahinto at ang mga guro na nasa gilid ay halatang hindi na mapakali. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pinto ng hallway at pumasok ang ilang miyembro ng Presidential Security Group. Nakaitim na uniforme at seryoso ang mga mukha. Mabilis nilang tiningnan ang paligid na para bang sinusuri ang seguridad ng lugar. Kasunod nila ay pumasok ang Pangulo ng Pilipinas mismo, si Mr. Alfonso, na may kasamang ilang opisyal ng paaralan. Hindi agad nakilala ng karamihan ang Pangulo dahil simple ang kanyang kasuotan. Ngunit nang makita ang kanyang presensya, napuno ng kaba at gulat ang lahat ng estudyante at guro. Halos sabay-sabay silang napahinto at natulala. Ang tawanan at bulungan ay napalitan ng katahimikan na tila nagbigkis sa buong silid. Ang iba ay mabilis na tumayo ng diretso bilang tanda ng respeto at may ilan pang napabulong ng si Pangulo na agad kumalat sa buong lugar. Si Sofia na nakayuko pa rin at pilit na inaayos ang kanyang apron ay hindi agad namalayan kung sino ang dumating. Ngunit nang maramdaman niyang may huminto sa kanyang harapan, dahan-dahan siyang tumingin paitaas at sa kanyang gulat, ang Pangulo mismo ang nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala at ang kanyang anyo ay hindi nakikita bilang isang makapangyarihan, kundi bilang isang taong may malasakit. "Anak," mahina ngunit malinaw na sambit ni Mr. Alfonso. Dahilan upang halos malaglag ang puso ni Sofia. Naggagulatan ang lahat. Hindi makapaniwala ang mga estudyanteng naroon, pati na ang mga guro at staff. Ang kanilang nakikitang janitress na araw-araw ay minamaliit at pinagtatawanan pala ay may direktang koneksyon sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang mga mata ni Sofia ay napuno ng luha. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya, takot, kaba o saya. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang bigat ng katotohanang narinig niya. "Anong ibig ninyong sabihin?" Nanginginig niyang tanong habang hawak pa rin ang kanyang lumang apron. Umakbang palapit si Mr. Alfonso at marahang hinawakan ang kanyang balikat. "Matagal nang itinago sa iyo ng iyong ina ang katotohanan. Ngunit ako ang iyong ama at hindi ko na kayang makita kang hinahamak at tinatapakan ng iba." Muling nagbulungan ang lahat at ang bawat isa ay halos hindi makapaniwala sa revelasyong kanilang nasaksihan. Ang Pangulo ng Pilipinas, si Mr. Alfonso, ay ama pala ng isang simpleng janitress na kanina lang ay nilapastangan ng anak ng isang senador. Si Beatrice, na kanina ay nakatayo ng mayabang, ay unti-unting namutla at napaatras. Hindi niya inaasahan na ang taong kanyang minamaliit ay anak pala ng mismong pinuno ng bansa. Ang kanyang mga kaibigan ay mabilis na nagsitago sa likod at halatang nagpanik. Ang tawa at yabang na kanina ay umaapaw sa kanyang mukha ay napalitan ng takot at kaba. Sa loob-loob niya, alam niyang ang ginawa niya ay may kapalit. Ang mga guro at estudyante naman ay halos hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. May ilan na nagbulong ng, "Kaya pala napakamatibay niya, may dugo pala siyang espesyal." Ang iba ay napayuko sa hiya, naisip ang mga pagkakataong nakisabay sila sa pang-aapi kay Sofia. Si Sofia sa kabilang banda ay hindi makapaniwala sa naririnig.
Buong buhay niya ay akala niya'y iniwan lang siya ng kanyang ama. Lumaki siyang may sakit sa dibdib na walang kinikilalang haligi ng tahanan. Ngunit heto ngayon, sa harap ng lahat, ipinakikilala siya ng Pangulo bilang anak. Ang kanyang mga luha ay tuluyang bumagsak, ngunit hindi na iyon luha ng kahihiyan, kundi luha ng pagkabigla at bigat ng katotohanan. Hindi mo kailangang magtiis ng ganito, dagdag pa ni Mr. Alfonso. Hindi ka nag-iisa. Simula ngayon, makakasama mo na ako. Sa sandaling iyon, halos lahat ng estudyante ay nakaramdam ng kakaibang takot at respeto kay Sofia. Ang dalagang kanilang tinatawag na janitress lamang ay biglang naging sentro ng lahat ng mata. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa kanyang tunay na pagkatao. Si Beatrice ay nanatiling tahimik, halos hindi makatingin sa Pangulo at kay Sofia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang labi ay namumutla. Hindi niya alam kung ano ang magiging kapalit ng kanyang ginawa. Ang anak ng isang senador na sanay na sa kapangyarihan ay ngayon ay nasa bingit ng pagkakasala sa harap ng isang mas makapangyarihang tao. Ang Pangulo ay humarap sa mga guro at estudyante at sa kanyang malamig ngunit mariing tinig ay nagsalita. Walang sinuman ang may karapatang manghamak ng kapwa, gaano man ito kaliit sa paningin ninyo. At lalo na, hindi dapat inaapi ang mga taong marangal na naghahanap buhay. Ang ginawa ninyo kay Sofia ay isang kahihiyan hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong institusyon na ito. Walang nakapagsalita ni isa. Ang bawat salita ng Pangulo ay tila ba pinalo ang konsensya ng lahat ng naroroon. Si Sofia naman ay dahan-dahang nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis, naramdaman niyang mayroong handang ipagtanggol siya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting gumaan at bagamat hindi pa lubusang malinaw sa kanya ang lahat, alam niyang ang kanyang buhay ay magsisimula ng magbago. Ang kanyang kahihiyan ay napalitan ng dangal at ang mga taong minsang tumingin sa kanya ng mababa ay napilitang yumuko sa katotohanang siya pala ay anak ng Pangulo. Sa loob ng unibersidad na iyon, nagsimula ang buluman, nagsimula ang pangamba at nagsimula rin ang pagbabagong hindi na mababawi. Ang araw na iyon ay naging simula ng pagbagsak ng kayabangan ni Beatrice at ng unti-unting pag-angat ni Sofia mula sa pagkakabata. Ang mga susunod na mangyayari ay magpapatunay na ang lahat ng pang-aapi ay may katapat na hustisya at ang lahat ng lihim ay darating sa oras ng pagbubunyag. Matapos ang pagbubunyag ng Pangulo na si Sofia ay kanyang anak, lalong tumindi ang tensyon sa loob ng unibersidad. Ang katahimikan ay bumalot sa buong silid at lahat ng estudyante at guro ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang mga mata nila ay nakatuon kay Sofia na kanina lamang ay kanilang kinukutya, ngunit ngayon ay biglang nakataas ang tingin sa kanya dahil sa kanyang tunay na katauhan. Si Sofia naman ay nakaramdam ng magkahalong emosyon, gulat, saya at pagkalito. Hindi niya lubos maisip kung bakit ngayon lamang nalaman ang katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Samantala, si Beatrice ay halos hindi makatingin. Ang dating matapang at mapagmataas na anak ng senador ay biglang naging parang isang batang natatakot na mapagalitan. Sa kanyang loob, alam niyang hindi siya makakaligtas sa kaparusahan sa ginawa niyang kahihiyan kay Sofia. Lalo na at mismong Pangulo ang nakasaksi. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsitago sa likod, pinipiling manahimik at wag nang makialam. Lumapit ang Pangulo kay Sofia at marahang tinulungan siyang bumangon mula sa pagkakayuko. Mahinahon niyang sinabi, "Hindi mo kailangang magtiis ng ganito, anak. Simula ngayon, hindi na ako papayag na apihin ka ng sinuman." Ang tinig ng Pangulo ay puno ng awtoridad, ngunit naruroon din ang lambing ng isang ama. Si Sofia ay napaiyak sapagkat sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang yakap ng isang haligi ng tahanan na matagal niyang hinanap.
Humarap si Pangulo Alfonso sa lahat at matalim ang kanyang mga mata nang tumingin kay Beatriz. Ikaw, anak ng senador, paano mo nagawang gawin ito sa isang taong marangal na naghahanap buhay? Wala ka bang respeto sa kapwa? Hindi ka ba tinuruan ng iyong mga magulang ng tamang asal? Ang boses niya ay umaningaw-ngaw sa buong lugar, dahilan upang lalong manlumo si Beatriz. Hindi ito nakasagot. Halos nanginginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng takot. Ang mga guro at administrador ng paaralan ay lumapit din upang humingi ng paumanhin. Pangulo, patawarin po ninyo kami. Matagal na naming nakikita ang pang-aapi kay Sofia, ngunit hindi kami nagkaroon ng lakas ng loob na makialam dahil sa takot sa pamilya ng senador. Sabi ng isang propesor na halos manginginig ang tinig. Mariin ang sagot ng Pangulo. Ang kawalan ninyo ng aksyon ay siyang nagbigay daan para lumala ang ganitong uri ng pang-aapi. Huwag na huwag ninyong hayaang maulit ito, hindi lamang kay Sofia kundi sa kahit sinong estudyante o empleyado dito. Napayuko ang lahat at ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Samantala, si Sofia ay nanatiling nakayakap sa kanyang apron. Hindi niya alam kung paano haharapin ang pagbabagong ito. Habang ramdam niya ang ginhawa sa pagyakap ng kanyang ama, hindi rin niya maalis ang bigat ng lahat ng pangyayaring nasaksihan ng buong unibersidad. Sa loob-loob niya, nagtanong siya kung paano niya babalansihin ang kanyang pagkatao bilang isang simpleng janitress at bilang anak ng Pangulo ng bansa. Samantala, si Beatriz ay hindi nakatiis. Lumapit siya kay Sofia, nanginginig at halos hindi makatingin ng diretsyo. Sofia, hindi ko alam. Hindi ko alam na anak ka pala ng Pangulo. Patawarin mo ako. Aniya habang naglalabasa ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man makasagot si Sofia, mahigpit na sumabat ang Pangulo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil sa kanyang posisyon. Ang dapat mong pagsisihan ay ang kahihiyan at sakit na idinulot mo sa kanya bilang tao. Hindi kailangan ng titulo o kapangyarihan upang tratuhin ang iba ng may respeto. Tumango si Sofia at bagamat mabigat pa rin ang kanyang kalooban, hindi niya nagawang magtanim ng galit. Beatriz, mahinahon niyang wika. Hindi ko alam kung kaya ko agad na patawarin ka, pero hindi ko rin gustong magtanim ng galit. Sana matutunan mo kung paano rumespeto sa kahit sino, kahit wala silang mataas na estado sa buhay. Ang mga estudyante at guro ay nagsimulang magpalakpakan, hindi lamang dahil sa tapang ng Pangulo, kundi higit sa lahat ay dahil sa kabutihang ipinakita ni Sofia. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng leksyon sa lahat na ang dignidad ng tao ay hindi kailanman nasusukat sa posisyon o yaman. Ang administrador ng paaralan ay agad na nagdesisyon na magsagawa ng aksyon laban kay Beatriz. Inanunsyo nila na siya'y pansamantalang masususpindi habang iniimbestigahan ang pangyayari. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat at sa loob ng ilang oras, ang buong unibersidad ay nag-uusap tungkol sa insidenteng iyon. Sa social media, ang mga video ng pang-aapi at ang mismong pagbubunyag ng Pangulo ay nagsimulang mag-viral. Maraming netizen ang nagpahayag ng galit kay Beatriz at simpatya kay Sofia. Sa tahanan ni Sofia, kinagabihan, mahaba ang naging usapan nila ng kanyang ina at ng Pangulo. Doon ipinaliwanag ng ina ni Sofia kung bakit itinago ang katotohanan. Gusto kong lumaki ka na hindi umaasa sa pangalan o kapangyarihan ng iyong ama. Gusto kong matutunan mong tumayo sa sarili mong paa. Paliwanag nito habang humahaplos sa buhok ni Sofia. Napaluha siya, ngunit naunawaan din niya ang dahilan. Ang Pangulo naman ay nangakong mula ngayon ay hindi na niya pababayaan ang kanyang anak. Ang araw na iyon ay naging simula ng malaking pagbabago sa buhay ni Sofia. Ang dating simpleng janitress na inaapi ay ngayon tinitingala ng lahat.
Ngunit higit pa sa pagkilala at posisyon, natutunan niyang ang pinakamahalaga ay ang dignidad at kabutihan ng isang tao, bagay na hindi kayang bilhin o tapakan ng sinuman. At sa mga susunod na araw, magsisimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay, puno ng mga pagsubok, ngunit ngayon ay may kasama na siyang pamilya at lakas upang harapin ang lahat. Kinabukasan, matapos ang nakakagulat na pagbubunyag sa unibersidad, hindi pa rin humuhupa ang usap-usapan tungkol kay Sofia. Sa bawat sulok ng paaralan, siya ang naging sentro ng mga buluman at diskusyon. Ang mga estudyanteng dati ay umiiling at tumatawa sa kanya tuwing inaapi siya, ay biglang nagbago ang kanilang tingin. May mga napayuko sa hiya kapag dumaraan siya. At may ilan namang naglalakas loob na lumapit upang humingi ng tawad sa mga pagkakataong nakisabay sila sa panlilibak noon. Si Sofia, bagamat naguguluhan pa rin, ay tinatanggap ang mga ito ng may kababaang loob. Hindi niya kayang ipagmalaki ang katotohanan na anak siya ng Pangulo, sapagkat sa kanyang puso ay nananatili pa rin ang pagiging isang simpleng janitress na marangal na kumakayod para sa kanyang ina. Samantala, si Beatrice ay hindi na muling pumasok sa unibersidad. Ang balitang siya ay nasuspinde ay kumalat na rin sa media, at pati ang pangalan ng kanyang amang senador ay nadawit sa kahihiyan. Sa kanilang tahanan, nagalit ng husto ang senador sa kanyang anak, hindi lamang dahil sa kahihiyang idinulot nito sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa implikasyon nito sa kanyang pangalan sa politika. Si Beatrice, na sanay na sa layaw at kapangyarihan, ngayon ay nabaon sa takot at pagkalito. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa, at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng hiya at pagsisisi. Habang lumalalim ang araw, mas lalo ring lumalalim ang koneksyon ni Sofia sa kanyang ama. Muling bumalik si Pangulo Alfonso sa kanilang bahay, hindi bilang isang makapangyarihang pinuno, kundi bilang isang amang nais bumawi sa kanyang anak. Sa hapagkainan, maingat siyang nagtanong, "Sofia, handa ka na bang makilala pa ako ng lubusan? Alam kong matagal kitang pinabayaan at iyon ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Pero gusto kong simulan ang lahat ngayon." Tahimik lamang si Sofia habang nakikinig. Sa kanyang mga mata, may halong pananabik at pangungulila. Hindi niya maitago na matagal din niyang pinangarap ang mga salitang iyon, ngunit may bahagi rin sa kanya ang nagdadalawang isip kung dapat ba niyang lubos na yakapin ang katotohanan. Hindi ko po alam kung paano magsisimula, ama. Mahina niyang sagot. Buong buhay ko ay tinanggap kong wala akong ama. Natutunan kong magtiis at magsumikap ng mag-isa. Ngayon parang biglang nagbago ang lahat. Dahan-dahang hinawakan ni Pangulo Alfonso ang kamay ng kanyang anak. Hindi kita pipilitin, anak. Hahayaan kitang magdesisyon sa sarili mong oras. Ang mahalaga, alam mong narito ako para sa iyo. Sa mga sumunod na araw, si Sofia ay nagpatuloy pa rin sa kanyang trabaho bilang janitress, kahit na marami ang nagsasabi na hindi na niya ito kailangang gawin. Para sa kanya, ang paglilinis at pagtulong sa paaralan ay hindi isang kahihiyan, kundi isang simbolo ng kanyang pinagmulan at pagkatao. "Hindi ko ito iiwan," sabi niya sa kanyang ina. Ito ang nagpapatunay na kahit ano pa ang katotohanan tungkol sa akin, marunong akong magtrabaho at magpakatotoo. Ang kanyang desisyong iyon ay lalong nagbigay ng respeto mula sa mga tao sa unibersidad. Ang mga guro ay nagsimulang tignan siya bilang inspirasyon at ang mga estudyante ay humanga sa kanyang kababaang loob. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabagong ito. May ilang estudyante na naiinggit at nagdududa, iniisip na ginagamit lang ni Sofia ang kanyang bagong katauhan upang makuha ang simpatiya ng lahat. Sa kabila nito, pinili ni Sofia
na manahimik at ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa puwing nakikita niya ang kanyang ama, nakakatanggap siya ng mga payo at suporta, bagay na unti-unti nang bumubuo ng tiwala sa pagitan nilang mag-ama. Samantala, sa kabilang banda, si Beatrice ay nagsimulang makaramdam ng matinding pagkakahiwalay sa mundo na dati ay iniikot ng kanyang kayabangan. Ang kanyang mga kaibigan ay unti-unting lumayo, natatakot na madamay sa iskandalong kinasangkutan niya. Siya mismo ay nagkulong sa kanyang silid, iniisip ang lahat ng masasakit na salita at aksyon na ibinato niya kay Sofia. Sa bawat gabi, bumabalik sa kanyang alaala ang itsura ni Sofia na nakayuo at umiiyak habang siya ay nagtatawanan. Ngayon ay unti-unti siyang kinakain ng konsensya. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ama na senador. "Anak, hindi na tayo makakabalik sa dati kung hindi mo aayusin ang gulo na ginawa mo. Hindi ka pwedeng manatili na lamang dito at umiwas. Kailangan mong humarap kay Sofia at aminin ang lahat ng iyong kasalanan." Napayuko si Beatrice at napaluha. Hindi niya akalaing darating ang araw na mismong kanyang ama ang magsasabing humingi siya ng tawad. Sa kanyang puso, may takot, ngunit naroon din ang kaunting kagustuhang magbago. Sa panig ni Sofia, habang siya ay nakaupo sa hardin ng kanilang bahay isang gabi, iniisip niya ang lahat ng naganap. Mula sa pagiging isang simpleng janitress na walang pumapansin, ngayon ay anak siya ng Pangulo at tinitingala ng marami. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nananatili siyang naguguluhan. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang biglang pag-ikot ng kanyang buhay. Kumingala siya sa langit at bulong niya sa sarili, "Kung anuman ang darating, kakayanin ko. Hindi ako susuko." At sa mga susunod na araw, magsisimulang kumilos si Beatrice upang humarap kay Sofia. Sa kanyang puso, dala niya ang pagnanais na humingi ng tawad at magsimula ng pagbabago. Ngunit ang tanong, tatanggapin ba ni Sofia ang kanyang pagsisisi? At paano nito maaapektuhan ang bagong mundo na kanyang ginagalawan? Ang sagot ay unti-unting mabubuo sa mga darating pang pagkakataon kung saan ang hustisya at kapatawaran ay magsasalubong. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Sofia sa kanyang simpleng pamumuhay. Kahit na nabunyag na anak siya ng Pangulo, hindi niya iniwan ang kanyang trabaho bilang janitress. Alam niyang maraming mata ang nakatingin sa kanya, naghihintay ng pagbabago sa kanyang ugali, ngunit pinili niyang manatiling totoo sa kanyang sarili. Habang naglilinis siya ng sahig at nag-aayos ng mga gamit sa paaralan, may mga estudyanteng lumalapit at nag-aabot ng tulong. May ilan ding nagbigay ng pagkain o simpleng bati ng paghingi ng tawad. Bagamat naguguluhan pa rin si Sofia sa bilis ng mga pagbabago, pinili niyang tanggapin ang lahat ng may bukas na puso. Samantala, si Beatrice ay unti-unting pinilit ng kanyang ama na humarap sa ginawa niyang kasalanan. Ang senador, na labis na naapektuhan sa pagkakasangkot ng kanyang pamilya sa iskandalo, ay nagdesisyong ayusin ang kanilang pangalan sa pamamagitan ng pagharap sa pagkakamali ng anak. Kung hindi mo ito aayusin, mas lalo lang tayong lalubog, mariing sabi ng senador habang nakatitig sa kanyang anak. Si Beatrice, na sanay sa layaw, ay ngayon ay mistulang pasag na salamin. Wala na ang kanyang dating tapang at yadang. Ang mga gabi niya ay puno ng pag-iyak at bawat alaala ng ginawa kay Sofia ay tila sugat na paulit-ulit na bumabalik. Isang araw, nagpa siyang senador na isama si Beatrice sa palasyo upang personal na humarap kay Pangulong Alfonso. Ang paglalakbay na iyon ay puno ng kaba para kay Beatrice. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung paano tatanggapin ang kanyang paghingi ng tawad. Habang nakaupo siya sa sasakyan, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mukha ni Sofia. Ang mga luhang bumagsak sa pisngi nito noong siya'y pinahiya. Hindi niya alam kung may lakas pa siyang humarap.
Nang makarating sila sa palasyo, sinalubong sila ng mga gwardya at inihatid sa loob. Ang engrandeng bulwagan na dati ay pinapangarap niyang makita ay ngayon ay nagbigay sa kanya ng matinding takot. Humarap sila kay Pangulo Alfonso na seryoso ang mukha ngunit may halong lungkot sa mga mata. Sa gilid niya ay nakaupo si Sofia, tahimik at nakatingin lamang sa kanila. Ang bigat ng katahimikan ay nagdulot ng matinding presyon kay Beatriz. Mabagal siyang lumapit at halos pabulong ang sinabi, "Pangulo, Sofia, patawarin ninyo ako. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ang lahat ng iyon. Akala ko ay karapatan kong maliitin ang mga taong nasa ibaba. Ngunit ngayon ay nakita ko kung gaano ako nagkamali." Halos masamid siya sa bawat salitang lumalabas at kasabay nito ay bumagsak ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat si Beatriz na walang dalang yabang, kundi puno ng kahinaan at pagsisisi. Tahimik lamang si Sofia sa mga sandaling iyon. Sa kanyang puso, gumabalik ang lahat ng sakit na idinulot sa kanya. Ang mga tawanan ng mga estudyante, ang hiya na halos ikamatay niya sa loob at ang bigat ng pakiramdam na wala siyang halaga. Ngunit sa kabila ng lahat, nakikita niya rin ang basag na anyo ni Beatriz sa kanyang harapan. Hindi na ito ang dating mapangmata na anak ng senador, kundi isang batang nagkamali at ngayon ay natututo sa hirap. Marahang nagsalita si Sofia. "Hindi madali para sa akin ang kalimutan ang lahat ng ginawa mo, Beatriz. Ang sakit na ibinigay mo ay dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Pero kung tunay kang nagsisisi, sana matutunan mong baguhin ang iyong sarili at huwag nang ulitin ang ginawa mo sa iba. Hindi lahat ng tao ay kasing tibay ko para kayanin ang pangaapi." Naluha ang senador sa narinig. Sa kanyang isipan, alam niyang si Sofia, sa kabila ng pagiging anak ng Pangulo, ay may pusong higit pang malawak kaysa sa kanila. Siya mismo ay nahiya sa anak ng kanyang kaibigan sa politika dahil mas pinili nitong magpatawad kaysa maghiganti. Humarap siya kay Pangulong Alfonso at nagsalita, "Alfonso, nagkamali kami sa pagpapalaki kay Beatriz. Hinding-hindi ko akalaing aabot siya sa ganitong asal. Ngayon, humihingi ako ng tawad hindi lamang bilang ama, kundi bilang lingkod bayan na dapat ay naging huwaran." Ang Pangulo ay nanatiling seryoso, ngunit sa kanyang tinig ay naroon ang bigat ng pagkakaunawa. Hindi madali ang magpalaki ng anak, lalo na sa gitna ng kapangyarihan at yaman. Pero ang pinakamahalaga ay natututo tayo mula sa ating mga pagkakamali. Huwag mo nang hayaang maulit ito, hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat ng kabataang nakatingin sa inyo. Tumango ang senador at halos hindi makatingin sa kanya sa sobrang hiya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Beatriz na dumaan sa mga programang pangkomunidad na iniutos ng kanyang ama at sinang-ayunan ng Pangulo. Dinala siya sa mga lugar kung saan naroon ang mga ordinaryong mamamayan, mga taong nagbabanat ng buto para mabuhay. Doon niya nakita ang hirap at sakripisyo na hindi niya kailanman pinansin noon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang naunawaan ang sinabi ni Sofia na ang dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa estado, kundi sa marangal na pamumuhay. Samantala, si Sofia ay nanatiling tahimik at patuloy sa kanyang trabaho. Hindi niya ginamit ang pangalan ng kanyang ama upang yumaman o maghari-harian. Sa halip, ginamit niya ito upang hikayatin ang mga kabataan na magpursige at huwag maliitin ang kahit sinong tao. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa unibersidad kundi sa buong bansa, na ang isang dating janitress ay may kakayahang magturo ng leksyon sa lahat, mayaman man o makapangyarihan. At habang nagsisimula ang panibagong kabanata, unti-unting nagtagpo ang landas ni na Sofia at Beatriz sa ibang paraan, hindi na bilang magkaaway, kundi bilang dalawang kabataang natuto mula sa sugat ng nakaraan.
Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang seremonya sa paaralan at sa pagkakataong iyon, walang paghamak, walang pagyuko, kundi isang pagtanaw ng pag-asa na maaaring may bagong bukas na naghihintay sa kanila pareho. Mabilis na lumaganap sa buong bansa ang balitang anak pala ng Pangulo si Sofia. Mula sa isang simpleng hanitres na hindi pinapansin, siya ngayon ang laman ng mga pahayagan, social media at mga balita sa telebisyon. Sa mga paaralan at komunidad, pinag-uusapan ang kanyang kababaang loob at ang paraan ng kanyang pagtanggap sa lahat ng pagbabagong dumating sa kanyang buhay. Ang ilan ay humahanga sa kanya dahil sa kanyang pagpili na manatiling simple, habang ang iba naman ay nagdududa kung totoo nga bang hindi siya magbabago kahit hawak niya na ang pangalan ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili ni Sofia na huwag hayaang guluhin siya ng mga opinyon ng iba. Sa kanyang puso, alam niyang ang pinakamahalaga ay manatili siyang totoo sa kanyang sarili at sa kanyang ina na matagal na ring naghirap kasama niya. Sa unibersidad, naging mas maayos ang pagtrato ng mga estudyante at guro kay Sofia. May ilan pa ngang nag-anyaya sa kanya na maging bahagi ng mga organisasyon ng paaralan upang magsilbing inspirasyon. Ngunit sa kabila ng pagbabagong ito, ramdam pa rin niya ang ilang matang puno ng inggit at duda. Naririnig pa rin niya ang mga bulungan, ang mga question kung karapat-dapat ba siyang tignan bilang huwaran. Alam niyang hindi lahat ay madaling magbago ng pananaw. Kaya't tahimik lamang siyang nagpatuloy sa kanyang gawain. Ipinapakita sa pamamagitan ng kilos na kaya niyang panindigan ang kanyang pagiging marangal na tao kahit anong titulong nakakabit sa kanyang pangalan. Samantala, si Beatrice ay nagsisimula ng dumaan sa proseso ng kanyang pagbabago. Sa bawat araw na inilalagi niya sa mga komunidad, mas lalo niyang nakikita ang hirap ng mga ordinaryong mamamayan. Nakilala niya ang mga batang naglalakad ng ilang kilometro para lang makapasok sa paaralan. Mga magulang na halos walang tulog para lang kumita ng kaunting pera. At mga manggagawang handang magtiis sa araw at ulan upang mabuhay ang kanilang pamilya. Ang mga karanasang ito ay tila salamin na paulit-ulit niyang nakikita, nagpaparamdam ng matinding hiya at pagsisisi sa kanyang mga ginawa noon. Isang araw, napagdesisyonan ng administrador ng unibersidad na magkaroon ng isang pagtitipon sa bulwagan kung saan iimbitahan ang parehong si Sofia at Beatrice. Layunin ng pagtitipon na ipakita sa lahat na ang pagkakaiba sa estado at kapangyarihan ay hindi dapat maging dahilan upang maliitin ang kapwa. Nang dumating ang araw ng pagtitipon, puno ang bulwagan ng mga estudyante, guro at mga magulang. Ang ingay ng mga usapan ay tila ba nag-uunahan. Ngunit nang pumasok si Sofia, natahimik ang lahat at nagbigay galang. Sumunod na dumating si Beatrice na may kasamang senador na kanyang ama. Nakayuko lamang siya at halatang nahihiya sa lahat ng naroon. Umupo silang dalawa sa gitna at nagsalita ang administrador. Ang pagtitipon na ito ay hindi lamang upang pag-usapan ang nangyari, kundi upang magbigay ng leksyon sa ating lahat. Nandito si Sofia na ipinakita sa atin ang kababaang loob, at si Beatrice na sa kabila ng pagkakamali ay handang humarap at tanggapin ang kanyang pagkukulang. Tumayo si Sofia at mahinahong nagbigay ng salita. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta at sa mga humingi ng tawad sa kanilang pagkakamali. Hindi ko man kayang burahin ang mga sakit na naranasan ko. Natutunan kong ang kapatawaran ay mas mabigat kaysa sa galit. Kung hindi natin matutunang magpatawad, hindi rin natin matutunan ang tunay na kahulugan ng respeto at pagkakapantay-pantay. Pagkatapos ay tumayo si Beatrice. Halos mabasag ang kanyang tinig habang nagsasalita. Ako ay humihingi ng tawad hindi lamang kay Sofia kundi sa lahat ng nakakita at naapektuhan ng aking ginawa.
Wala akong maibibigay na dahilan. Ngayon ay natutunan ko na ang kapangyarihan at yaman ay walang saysay kung wala kang respeto sa tao. Sana, kahit papaano, ay bigyan ninyo ako ng pagkakataong magbago. Tahimik ang lahat at naramdaman ng mga tao ang bigat ng kanyang mga salita. Hindi ito tulad ng dati na uno ng yabang. Sa pagkakataong iyon, nakita ng lahat ang sinseridad sa kanyang puso. Lumapit si Sofia kay Beatrice at sa harap ng lahat ay iniabot ang kanyang kamay. Hindi madaling patawarin, ngunit sisimulan ko dito. Sabi niya. Hinawakan ni Beatrice ang kanyang kamay at napaiyak, habang ang lahat ng estudyante at guro ay nagsimulang pumalakpak. Ang eksenang iyon ay naging simbolo ng pagbabagong inaasahan ng lahat. Ang dating magkalaban, ngayoy nagkakasundo at nagbibigay ng leksyon sa lahat ng naroon. Pagkatapos ng pagtitipon, mas lalo pang nakilala si Sofia, hindi lamang bilang anak ng Pangulo, kundi bilang isang huwara ng kabutihan at pagpapatawad. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami at ang mga kabataang dati ay natatakot o nahihiyang magsalita laban sa pang-api ay natutong tumindig para sa tama. Sa kabilang banda, si Beatrice ay patuloy na nagsusumikap na patunayan ang kanyang sarili. Hindi ito naging madali para sa kanya, ngunit tinanggap niya ang hamon na baguhin ang kanyang landas at ipakita na kaya rin niyang maging mabuting tao. Ang lahat ng ito ay nagpatunay na ang bawat sugat ng kahapon, gaano man kasakit, ay maaaring maging daan upang matutunan ang pinakamahalagang aral ng buhay. Na ang dignidad ng tao ay hindi kailanman nasusukat sa estado o kapangyarihan, kundi sa kabutihan, respeto at kakayahang magpatawad. Makalipas ang ilang linggo mula nang mangyari ang pagtitipon sa unibersidad, unti-unting nagbalik sa normal ang takbo ng buhay ni Sofia. Bagamat kilala na siya ngayon bilang anak ng Pangulo, pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang simpleng trabaho bilang janitress. Hindi niya kayang basta na lamang iwan ang lugar na naging bahagi ng kanyang mga pagsubok at tagumpay. Para sa kanya, ang bawat pagpunas ng sahig at bawat pag-aayos ng gamit ay paalala ng kanyang pinagmulan at ng kanyang ina na siyang nagturo sa kanya ng halaga ng pagtitiis at marangal na paggawa. Ngunit may mga pagbabagong hindi na rin niya maitatanggi. Kapansin-pansin ang mas mataas na respeto na ibinibigay sa kanya ng mga tao. May mga estudyante at guro na dati ay nagbubulag-bulagan sa pang-aapi sa kanya, ngunit ngayon ay palaging bumabati at nagbibigay ng tulong kapag nakikita siya. May mga batang lumalapit upang humingi ng litrato o simpleng makausap siya dahil tinitingala nila ang kanyang kababaang loob. Sa mga sandaling iyon, natutunan ni Sofia na ang kanyang karanasan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa ibang tao na nangangailangan ng inspirasyon. Samantala, si Beatrice ay patuloy na dumaraan sa kanyang pagbabagong loob. Ang kanyang pagsama sa mga programang pangkomunidad ay hindi naging madali. Marami pa rin ang bumabatikos sa kanya at hindi agad naniniwala sa kanyang sinseridad. May mga pagkakataon na siya ay tinataboy at pinapaalalahanan ng kanyang mga nagawang kasalanan. Ngunit sa halip na magalit, tinatanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang parusa. Unti-unti, natutunan niyang bumaba mula sa pedestal ng kayabangan at yakapin ang tunay na halaga ng respeto sa kapwa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nauunawaan ang mga salita ni Sofia noong pagtitipon, na hindi lahat ng tao ay kasing tibay para kayanin ang pang-aapi, kaya't mahalaga ang magpakita ng kabutihan sa lahat ng oras. Habang abala si Sofia sa kanyang araw-araw, madalas siyang bisitahin ng kanyang ama na si Pangulong Alfonso. Sa bawat pagbisita, dinadala nito ang mga bagay na hindi niya naranasan noong bata siya, mga simpleng hapunan na sabay nilang pinagsasaluhan,
maikling kwentuhan bago matulog at mga payo tungkol sa kinabukasan. Unti-unti, nabuo sa puso ni Sofia ang pagnanais na mag-aral muli. Hindi dahil sa gusto niyang magpakitang gilas bilang anak ng Pangulo, kundi dahil alam niyang kaya niyang gamitin ang oportunidad na iyon upang mas makatulong sa ibang tao. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina habang sabay silang naghuhugas ng pinggan. "Anak, kung sakaling nais mong ipagpatuloy ang iyong pag-aaral, huwag mong pigilan ang sarili mo. Nandito kami ng iyong ama upang suportahan ka. Ang lahat ng hirap mo noon ay bunga ng pangarap at ngayon, oras na para abutin mo iyon." Napaluha si Sofia at napayakap sa kanyang ina. Sa kanyang puso, ramdam niya na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo pang dumami ang mga taong humahanga kay Sofia. Hindi dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa kanyang tapang at kababaang loob. Ang kanyang kwento ay nagsimulang gamitin sa mga talumpati, aralin at mga artikulo na nagpapakita ng tunay na halaga ng dignidad at respeto. At habang nakaupo siya sa hardin ng kanilang tahanan isang gabi, tumingala siya sa bituin at mahina niyang ibinulong, "Ito pa lamang ang simula. Marami pa akong dapat gawin, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng umaasa at naniniwala." Sa pagpapatuloy ng mga araw, mas lalo pang lumawak ang pagbabago sa buhay ni Sofia. Matapos ang kanyang desisyon na ipagpatuloy ang pag-aaral, nagsimula siyang pumasok muli bilang estudyante habang nananatili pa ring janitres sa universidad. Para sa kanya, ang balanse ng dalawang papel ay hindi kahihiyan, kundi isang patunay na walang imposible para sa taong may determinasyon. Madalas siyang makita ng mga kaklase na nag-aaral sa library matapos maglinis at imbes na pagtawanan ay hinahangaan siya. May mga guro ring nag-alok ng dagdag na gabay upang mas mapadali ang kanyang pagbalik sa akademya at iyon ay kanyang tinanggap ng may pasasalamat. Samantala, si Beatrice ay patuloy na sinusubok ng tadhana. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na magbago, hindi madaling mawala ang marka ng kanyang mga pagkakamali. May mga estudyanteng nakakaalala pa rin sa kanyang dating asal at hindi agad nagtitiwala. Ngunit imbes na magreklamo, tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Nakita rin niya kung paano siya tinutulungan ng kanyang ama na senador, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng pagpapayo at paggabay. Unti-unti, natutunan niyang pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang pakikinig, ang pakikipag-usap ng may paggalang at ang pag-alalay sa mga taong mas nangangailangan. Dumating ang isang araw na nagkaroon ng malaking programa sa universidad kung saan si Sofia ay inimbitahang magsalita. Doon ay nakaharap niya hindi lamang ang mga estudyante at guro, kundi pati ang ilang personalidad sa gobyerno at media. Sa kanyang talumpati, hindi niya ipinagmalaki ang kanyang apelyido o ang katotohanan na anak siya ng Pangulo. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang karanasan bilang isang anak na lumaki sa hirap, bilang isang janitress na madalas maliitin at bilang isang tao na natutong bumangon sa kabila ng lahat. Ang kanyang mga salita ay puno ng katotohanan at damdamin, dahilan upang marami ang maluha at makaramdam ng inspirasyon. Matapos ang programa, lumapit si Beatrice kay Sofia at nag-abot ng isang maliit na sulat. Nakasulat doon ang kanyang taus-pusong pasasalamat dahil binigyan siya ng pagkakataong magbago. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sofia ang isang tunay na ngiti mula kay Beatrice. Hindi na ngiting puno ng yabang, kundi ngiting may kasamang pag-asa. Sa mga sandaling iyon, alam nilang pareho na ang kanilang mga sugat ay unti-unti nang naghihilom at ang kanilang nakaraan, gaano man kabigat, ay maaari pa ring maging simula ng mas magandang bukas.
Habang patuloy ang pag-usad ng panahon, mas lalong nahasa ang pagkatao ni Sofia. Hindi lamang siya naging inspirasyon sa loob ng unibersidad, kundi maging sa labas nito. May mga paaralan at organisasyon na nag-imbita sa kanya upang magsalita tungkol sa kanyang karanasan. Sa bawat pagharap niya sa entablado, binabalikan niya ang mga panahong halos wala siyang boses, mga panahong pinagtatawanan at hiniya. Ngunit ngayon, ang dating tinatapakan ay siya nang nagbibigay ng aral sa iba. Sa kanyang mga salita, laging malinaw ang mensahe. Ang respeto ay para sa lahat, mayaman man o mahirap, at ang kababaang loob ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong titulo. Samantala, si Beatrice ay patuloy na pinapasan ang bigat ng kanyang nakaraan. Bagamat sinikap niyang baguhin ang kanyang imahe, ramdam niya pa rin ang malamig na tingin ng ilang tao. Ngunit mas pinili niyang huwag sukuan ang kanyang pagbabago. Isang araw, nagdesisyon siyang humarap sa mga estudyante ng unibersidad at ikwento ang kanyang naging karanasan. Doon niya inamin ang lahat ng kanyang pagkakamali, mula sa pangmamaliit hanggang sa malalang pang-aapi. Walang masama sa pagkakamali kung matututo ka rito. Mahina ngunit tapat niyang wika. At ako, sa harap ninyo, ay umaaming matagal ko nang pinagsisisihan ang lahat. Ang kanyang pagpapakumbaba ay nagdulot ng katahimikan sa buong bulwagan. At sa unang pagkakataon, may ilang estudyanteng nagpalakpak. Hindi dahil sa kanyang ganda o impluensya, kundi dahil sa tapang niyang harapin ang katotohanan. Si Sofia, na naroon din, ay tahimik na nakinig at sa bandang huli ay lumapit kay Beatrice upang iparamdam na handa siyang suportahan ang kanyang pagbabago. Mahirap kalimutan ang lahat, pero nakikita ko na nagsusumikap ka, aniya. Sa simpleng kumpas ng kanyang kamay at ngiti, naramdaman ni Beatrice ang kaunting ginhawa. Ang dati niyang kalaban ay ngayon nagsisimula ng maging kakampi. Sa tahanan ni Sofia, mas lalo ring naging masaya ang kanilang pamilya. Ang kanyang ina ay unti-unting gumagaling dahil sa mas maayos na gamutan na hatid ng tulong ng Pangulo. At si Alfonso bilang ama ay hindi na muling bumitaw sa pagkakataong buuin ang nawalang panahon. Sa bawat hapagkainan ay may halakhakan at kwentuhan na para bang sinusubukang punan ang mga taon ng pagkukulang. Para kay Sofia, iyon ang pinakamahalagang gantimpala, hindi ang kasikatan o karangyaan, kundi ang buo at masayang pamilya. At habang patuloy ang pagdaloy ng kanilang mga araw, parehong pinatunayan nina Sofia at Beatrice na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob, na ang respeto ay natututuhan sa hirap at ang kapatawaran ay nagbibigay ng kalayaan hindi lamang sa napatawad kundi maging sa taong humingi ng tawad. Makalipas ang ilang buwan, mas naging matatag ang ugnayan nina Sofia at Beatrice. Ang dalawang dating nagbanggaan at halos magwasak ng isa't isa ay ngayon ay nagsisilbing halimbawa ng kapatawaran at pagbabago. Madalas silang makita sa mga programa ng unibersidad na magkasama, nagtutulungan sa mga proyektong tumutulong sa mga estudyante at kawani. Marami ang humahanga sa kanila dahil sa halip na manatili sa sugat ng nakaraan, pinili nilang bumangon at magtulungan. Hindi naging madali ang lahat. May mga nananatiling mapanghusga at may mga nagdududa pa rin. Ngunit sa bawat araw na kanilang pinapakita ang kanilang kabutihan, mas lalo nilang napapatunayan na totoo ang kanilang pagbabagong loob. Si Sofia, sa kabila ng bagong kapalarang kanyang natamo, ay nanatiling mapagpakumbaba. Pinili niyang magpatuloy sa kanyang pag-aaral at hindi nagtagal ay naging inspirasyon siya sa iba pang estudyante na nagmula sa simpleng pamilya. Ang kanyang kwento ay kumalat sa iba't ibang lugar at naging halimbawa ng pag-asa para sa mga kabataang nakakaranas ng diskriminasyon. Lagi niyang inuulit sa kanyang mga talumpati na hindi kayamanan o kapangyarihan ang batayan ng halaga ng tao,
kundi ang kanyang integridad at kabutihang loob. Samantala, si Beatriz ay natutong yakapin ang mga simpleng bagay. Minsan, nakikita siyang tumutulong sa mga janitress at utility workers ng paaralan. Isang bagay na dati ay hindi niya maisip na gagawin. Ang dating mataray at mapagmataas na anak ng senador ay natutong ngumiti at makinig. At dahil dito ay unti-unti siyang tinanggap muli ng mga tao. Ang kanyang ama, bagamat mahigpit, ay naging mas maunawain din at labis na natuwa sa nakikitang pagbabago sa kanyang anak. Sa isang pagtitipon kung saan inimbitahan ang Pangulo at ilang senador, parehong nagsalita sina Sofia at Beatriz. Sa harap ng maraming tao, ibinahagi nila ang kanilang karanasan at kung paano nagbago ang kanilang pananaw sa buhay. Ang kanilang kwento ay umantig hindi lamang sa mga estudyante kundi pati sa mga opisyal at mga magulang na naroroon. Naging malinaw sa lahat na kahit gaano kalalim ang sugat ng nakaraan, maaari pa ring maghilom kapag pinili ang kapatawaran at pagbabago. Nang matapos ang programa, nagyakapan ang dalawa sa harap ng lahat. Isang mahaba at taos-pusong yakap na nagpatunay na ang kanilang dating alitan ay tuluyan nang natapos. Para kay Sofia, iyon ay simula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal at pagkilala sa tunay na halaga ng tao. At para kay Beatriz, iyon ay pagkakataong muli niyang patunayan sa lahat na kayaring magbago ng pusong minsang naligaw. Sa pagtatapos ng lahat, naging aral sa buong komunidad na ang kabutihan at kapatawaran ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kapangyarihan o posisyon.